Good morning mga ka-workers, welcome back po sa ating munting YouTube channel. Ang video ito nga pala mga ka-workers ay ibahagi ko sa inyo kung paano nga ba ikakabit yung injection point ng mga ka-workers para sa kanyang anay. Yung ikinabit namin nung nakaraang video na nilabas namin mga ka-workers. Ito na po yun kung paano ba ikabit yung kanyang injection point para doon natin i-inject yung kanyang chemicals mga ka-workers papunta sa kanyang pipe sa ilalim ng flooring natin mga ka-workers. Ayan, ganyan lang mga ka-workers. So kailangan nakailibit siya ng 30 cm mula sa kanyang floor level mga ka-workers. Ayan yung isa na preparasyon niya muna siya mga ka-workers sa kanyang butas para makadaan yung ating pipe at saka may kabit na yung kanyang isang injection point mga ka-workers. Ayan, nagtitik-tik muna siya mga ka-workers para mailagay na natin yung kanyang injection point. Ang dami pala nitong injection point mga ka-workers na kailangan naming maikabit. 8 piraso po mga ka-workers. 8 piraso na injection pin na kailangan may kabit dito sa may bandang mid quarter niya sa kitchen at saka sa kanyang pantry area mga ka-workers. May ilalagay tayo na 3 piraso, tapos dun sa may bandang gas room niya mga ka-workers meron ding 3 injection pin na ikakabit dun. Ito mga ka-workers, ito yung pangalawang injection point. Ako na yung nagkabit niyan dyan mula sa loob papunta doon sa labas mga ka-workers, kasi hindi pwede pag walang tao doon sa labas, kasi pag hinigpitan mo na siya mababaklas yung sa labas mga ka-workers. Kaya kailangan talaga may maghawak doon sa labas at pigilan niya yung pahigpit ko. Ayan na mga ka-workers. Ganyan lang yung pagkabit nyo. Kung napansin nyo nung unang video namin, binuo muna namin yung kanyang pipe at saka kung nabuo na mga ka-workers at saka na namin inili-out yung kanyang injection point. Naglalagay lang po pala kami ng ng fittings niya na T ang ikinabit namin mga ka-workers. Tapos meron din siyang dalawang 90 degrees na elbow mga ka-workers na kailangan maka-join siya doon sa sa kanyang injection point mga ka-workers, kasi kailangan talaga na may injection point kasi malayo yung area at so baka hindi abutin sa kanyang pressure mga ka-workers. Kaya kailangan siya ng maraming injection point. Bali tagi-isang lang pala to mga ka-worker, tagi-isang timba na tubig na may halong chemicals ang kailangan na mailagay dito sa kanyang injection point mga ka-workers para pang-maintain ng kanyang lason sa ilalim ng lupa. Ayan, ganyan lang mga ka-workers. Ganyan lang. Yan din yung isa, yan yung mga ka-workers, yan yung pangatlong injection point. Nandito sa may bandang labas yung kanyang injection pin, kasi hindi siya pwedeng nasa loob mga ka-workers, kasi okay lang kung kami ang mag-maintenance nito, kasi alam namin yung chemicals niya mga ka-workers na walang amoy. Kung problema lang pag hindi na kami ang nag-maintenance nito, baka bumili yung may-ari ng ibang klaseng chemicals. Kaya hindi talaga namin siya ilalagay sa loob ng bahay, kasi para makaiwas rin tayo sa pangangamoy ng loob ng bahay mga ka-workers. Ayan, tinitignan muna niya mga ka-workers bago kailangan talaga na i-actual sa pag-layout mga ka-workers para hindi siya lilitaw sa kanyang finishing. Saka ang kapal pala nito, kailangan nasa 3 cm yung kapal ng halo niya mga ka-workers na itapal mo sa kanya.
Tapos may ano rin to siya mat. At subaybayan nyo lang mga ka-workers itong video na ipinapakita namin sa inyo hanggang dulo, para kahit paano mayroon naman kayong makukuha na kahit kunting kalaman lang mga ka-workers dito sa mga ginagawa namin, saka isinishare namin na video sa inyo. Malay nyo na sa mga project ninyo at magagamit nyo rin ito sa pagdating ng panahon na nakita nyo na o paano siya ikabit, o paano ba yung tamang diskarte sa kanya para malagay nyo yung kanyang injection point. Masasabi ko lang sa inyo mga ka-workers na importante talaga to sa mga ginagawa nyo na mga residential na bahay mga ka-workers. Malaking tulong talaga to sa pagkontrol ng mga anay mga ka-workers. Ito, subaybayan nyo lang hanggang dulo mga ka-workers, at baka meron din kayong makukuha, meron kayong matutunan mga ka-workers. Let's go. Kailangan lamang ay sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang mandugo, ituloy mo ang Ayan na mga ka-workers, sinukat na yung pangatlong injection point. Yan tamang tama na yan yung lalim niya mga ka-workers. At saka bago nyo nga pala sa ikabit mga ka-workers, kailangan nyo ng lagyan nyo muna ng halo yung sa may bandang loob niya mga ka-workers, para sigurado kayo na kapit na kapit talaga siya mga ka-workers. At kung napapansin nyo, yung may nakalagay siya na takip na parang sako mga ka-workers sa bandang itaas niya, nilagyan niya namin mga ka-workers para maproteksyonan yung kanyang kung saan mo i-inject yung yung kanyang chemicals. Kasi pag hindi natin prioritetahan yan, mahulugan siya ng hollow blocks o yung tinigtig na finishing mga ka-workers papasok sa loob. Baka yan pa ang dahilan na magbara yung butas sa kanyang drip piping mga ka-workers, kasi masilan talaga to siya na pagkakabit dahil maliliit lang yung butas sa kanyang drip piping mga ka-workers. Kapag napasukan siya ng mga buhangin, yun pa ang dahilan na magumpisa na magbara siya. Saka hindi nagagana yung kanyang drip piping, wala nang lalabas na tubig or chemicals mga ka-workers, kasi kailangan talaga na hindi naman to malakas ang kanyang paglabas ng kanyang tubig mga ka-workers, dahil lang to, dahan-dahan lang, parang tumutulo lang siya mga ka-workers. Dahan-dahan lang yung tulo niya, pero dahil sa dami ng ilagay mo na tubig na may chemicals, mababasa talaga niya hanggang sa ilalim mga ka-workers. Kaya kung may anay sa ilalim ng lupa, hindi na siya makakalabas mga ka-workers, kasi paglabas niya, yung lupang dadaanan niya mga ka-workers may lason na mga ka-workers. Kaya doon lang sila sa ilalim, mamamatay na sila mga ka-workers, hindi sila makapasok ng bahay. Yan lang mga ka-workers sa ngayon ang maibahagi ko sa inyo na video na to. Panoorin nyo hanggang sa dulo mga ka-workers para makita nyo kung ilan ba ang kabit namin at ilan ba talaga ang dapat, kasi napadami namin to sa paglagay ng injection point dahil mahaba yung area niya sa may mula sa kanyang kitchen hanggang sa kanyang guest room mga ka-workers. Kaya bandang dulo namin sila nilalagyan kasi mahaba yung drip piping niya, na rin kami baka hindi siya umabot sa gitna, kasi dapat kasi nito nasa 6 lang, kasi dapat sa bawat gilid meron siyang dalawa, pero hindi siya pwede malagyan kasi yung kabila niyang gilid kasi puro poste mga ka-workers, kasi puro malalaking sliding door kasi yung sa may bandang likuran. At saka
Pangit naman din titignan kung maglagay tayo ng injection point na nasa harap. Makikita kasi yung pinaka gate valve niya mga ka-workers kapag nasa harap natin ay kakabit yung kanyang injection point. Ganyan lang mga ka-workers, kapag nagkakabit kayo ng ganito injection point niya, isipin nyo kung saan ba siya dapat talaga ilagay. Ang mapayo ko sa inyo, wag nyo kayo maglalagay sa harapan ng bahay mga ka-workers, kasi nakaka-distract siya sa beauty ng bahay mga ka-workers. Okay mga ka-workers, kung bago pa lang kayo napadpad dito sa aming munting YouTube channel, wag nyo naman po sanang kalimutan na paki-like, share at paki-subscribe na rin po mga ka-workers, at pakipindot na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa lahat ng mga video na ibabahagi namin sa inyo mga ka-workers. Maraming salamat po sa wala nyo sawang suporta, at God bless po sa inyo mga ka-workers. Ingat po tayo palagi, laban lang tayo sa hamon ng buhay mga ka-workers. Bye bye. Buhay kong minsan ay walang direksyon. At tila kay lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kailanman ay di nag-iisa. Huwag kang sumunod, huwag kang manlulunod. Ituloy mo ang laban, bangon kaibigan. Ituloy mo ang laban, bangon kaibigan. Langit ay naghihintay sa'yo, huwag ka lang umatras. May gantimpala sa bawat nilalang na nagsisihan. Ituloy ang laban, ituloy ang laban. Langit ay naghihintay sa'yo, huwag ka lang umatras. May gantimpala sa bawat nilalang na nagsisihan. Ituloy ang laban, ituloy ang laban. Langit ay naghihintay sa'yo, huwag ka lang umatras. May gantimpala sa bawat nilalang na nagsisihan. Ituloy ang laban, ituloy ang laban. Ang buhay kong minsan ay walang direksyon. Tila kay lupit itong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kailanman ay di nag-iisa.